Good day everyone. Today, I'm going to explain how price floors affect market outcomes using an example from the rice price floor sa Philippines. Let's first start by understanding what a price floor is. Okay, so what is a price floor? A price floor is when the government sets a minimum price for a product. So this means that the product can be sold for less than this minimum. Governments usually set price floors to help producers like farmers or manufacturers when they think prices are too low. A common example is the minimum wage, which is a price floor for labor, but we'll talk more about that later. Ang price floor maong usa ka policy nga gibuhat sa government aron ipataas ang presyo sa usa ka butang, labi na ko ang mga tigbaligya nagtuong ubos na ang presyo sa merkado. Sa ato pa, ang price floor nagset og usa ka minimum price nga dili pwede ubos ang presyo. So now let's look at an example using rice to see what happens when a price floor is set. For example, rice price floor sa Pilipinas. Imagine nga ang government sa Pilipinas nagtuo nga ang presyo sa lugas ubos ra kayo ug ang mga mag-uma dili makabawi sa lang gasto pagtanom og bugas. So tungod ani, ang government muset og price floor sa bugas aron matabangan ang mga mag-uuma. Okay, so para gid nga masabtan ninyo magbata og graph, no? Five, 10, 15, 20, 25, 30, 35 price. In 20, 25, 30, 35, 40, 50. So, ang equilibrium price is sa merkado sa bugas kay 20 kada kilo. So 20 kada kilo ang equilibrium price. Equilibrium price. Pero ang gobyerno gusto nga mabutang og price floor nga 30 kada kilo aron matabangan ang mga farmers nga makakuha og mas taas sa kita. Okay, so 30 price floor. So, itong demand is 20. Demand is 20 and supply is 35. So I connect demand and supply. Okay, so ano sa inyong na-observe sa graph? Okay, so nagkakos siya og surplus. Ano surplus? Nagkakos siya og surplus kay tungod ang price floor mas taas sa equilibrium price, no? So tungod kay mahal ang presyo or mahal ang price floor nga giset sa government, so gamay ra mo palit, no? So daghan supply ang nabilin, so mo na nga mo nang ginatawag nga surplus.
no, sa daghan supply ang nagabilin. Atong supply is 35. Datong demand is 20 lang. So unang nagka cause og surplus kay tungod gamay ra ang namalit tungod kay mahal ang price floor nga gaset sa government compare sa natural nga price. Unsay mahitabo kung ang price floor mas taas kaysa presyo sa merkado? Kaysa magka-binding price floor siya, no? Kaysa unsa man ang binding price floor? Okay, binding price floor is a price floor set above the equilibrium price causes an exist supply or surplus of the good. Okay, so sa atong example, no? So ang government nag-set og 30 pesos nga price floor, mas taas kaysa sa natural nga presyo na 20 pesos kada kilo. So dili na pwede ibaligya sa ubos sa 30 pesos bisan pa og mas ubos ang presyo sa merkado, no? So sa 30 pesos nga presyo mas daghan ang mga mabaligya kay makakita sila og mas dako nga kita, no? So pero ang mga mamalitay maglisod og palit kay mahal man ang presyo. So tungod ani dili tanan bugas na gibaligya sa mag-uuma mabaligya, no? So mao na ang magka-surplus or naay sobra nga supply sa bugas. So tungod kay daghan kaayo ang gibaligya nga bugas ug gamay ra ang nipalit, ang mga sobrang bugas mahimong dili na magamit, no? So ang gobyerno mahimong mopalit sa uban aron dili mawala ang sobra, pero kinahanglan nila itago or ibaligya otro ang sobra nga supply. So ang uban nga mag-uuma maka-benefit sila, no? Kay nakabaligya sila sa mas taas nga presyo. Pero dili tanan makabaligya sa ilang bugas kay naay surplus. So ang mga mamalitay maglisod, no? Kay ang presyo mahal na kaayo ug ang mga dili ka afford mapugos sa pagpangita og anang mas barato nga pagkaon. Okay, so nasabtan ra ba? For example, sa price floor mao ang minimum wage or pinakaubos nga sweldo nga ang mga amo kinahanglan mobayad sila mga trabante. Kung ang government mo set og minimum wage nga mas taas kaysa sa natural nga sweldo, mahimo kini og binding or mag-result sa kawadon og trabaho. So unsay may tabo kung taasan ang minimum wage? Okay, so mawad-an og trabaho. So kung ang sweldo sa merkado natural ra nga ubos, ang minimum wage mahimong taas ra kayo. So tungod ani mas daghan ang gusto mo trabaho, pero dili tanan makakita og trabaho.